May isang salita lang na madalas sabihin ng mga Pilipino araw-araw at palihim itong hinaharangan ang pera, swerte, at biyaya sa iyong buhay. Ayon sa matatandang gabay espiritual, ang salitang ito ay lumilikha ng enerhiyang pader na siyang nagtutulak palayo sa mga oportunidad kahit gaano pa sila kalapit sa iyo. Pero heto ang magandang balita, sa oras na tigilan mong bigkasin ito, magbabago ang lahat. Dadaloy ang pera. Babalik ang swerte. At mapapansin ng mga tao ang kakaibang liwanag mo. Interesado ka ba? Kung gusto mo nang tuluyang baguhin ang iyong buhay, panoorin ang video na ito hanggang dulo. Malalaman mo ang salitang ito at posibleng magbago ang takbo ng iyong buhay. Dito sa Pilipinas, marami sa atin ang lumaking naririnig ang mga salitang parang mapagkumbaba, simple at walang masama. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga salitang iyon ay tahimik na pumapatay sa iyong swerte? Nagdarasal ka. Nagsisikap ka. Nangangarap ka ng mas maginhawang buhay. Pero parang walang nagbabago. Hindi mo kasalanan yon. Nasa enerhiya ng mga salitang binibigkas mo at may isang partikular na salita na siyang pinakamasama ang epekto. Matagal nang nagbabala ang mga spiritual teacher at energy healer tungkol dito. Maging ang matatandang propesya mula sa mga mistiko tulad ni Baba Vanga ay nagsasabing, ang mga salita ang susi sa kayamanan o sa pagdurusa. Sa video na ito, ilalantad natin ang isang salitang dapat mong tigilan at 3 makapangyarihang salita na dapat mong sabihin kapalit nito para anyayahan ang yaman, kapayapaan, at tagumpay sa iyong tahanan. Huwag palampasin ang kahit isang segundo. Maaaring magsimula na ang pagbabago mo ngayon sa isang simpleng pagbabago sa paraan ng iyong pagsasalita. Ang kultura at kaisipan ng mga Pilipino. Maging totoo tayo. Ang mga Pilipino ay ilan sa pinakamasisipag, mapagkumbaba, at may pananampalatayang tao sa mundo. Pero may dala rin tayong malalim na ugali, isang pattern na hindi na natin napapansin. Madalas tayong magsalita na parang talo na tayo, kahit hindi pa nagsisimula ang laban ng buhay. Sigurado akong narinig mo na ang mga katagang ito. Wala na tayong magagawa. Ganyan talaga kapag mahirap. Hindi ko kaya yan. Hindi para sa akin ang ganitong swerte. Karaniwan na lang ang mga linyang ito. Minsan pa nga may kasamang ngiti. Pero heto ang lihim na katotohanan, tuwing binibigkas natin ang mga ito, para tayong nagbubuo ng sumpa, laban sa ating sarili. Totoo. Hindi lang basta tunog ang mga salita. May dala itong vibration, intention at spiritual na frequency. Kapag paulit-ulit mong sinasabi ang wala, mahirap o hindi para sa akin, hindi ka lang nagdududa. Nagbibigay ka ng pahintulot sa universo na panatilihin kang nakastock. Isipin mo si Marites, isang dalagang laging nagsasabi ng, hindi ako yayaman. Sapat na to. Lumipas ang mga taon, nagsikap siya, nagdasal, tumulong sa iba pero nananatiling mailap ang kasaganaan. Dahil ang mga salita niya ang mismong nagsara ng pinto ng posibilidad. Sa kultura ng Pilipino, mahalaga ang pagiging mapagkumbaba. Pero madalas, napagkakamalan na ang pagtanggi sa sarili ay kababaang loob. Pwede kang maging mapagkumbaba at puno ng pag-asa. Pwede kang maging simple, pero magsalita pa rin ng kasaganaan para sa sarili mo. Nakakalungkot, pero naging normal na ang negatibidad sa mga usapan natin. Hindi ako lucky sa ganyan. Wala pa rin kahit anong gawin ko. Hindi yan para sa ating mga simpleng tao. At ang universo, nakikinig. Sinasabi nito, sige. Kung yan ang paniniwala mo, hindi na ako magdadagdag pa. Mga enerhiya ng henerasyon. Hindi mo kasalanan ito. Minana natin ang paraan ng pagsasalita mula sa ating mga magulang, lolo't lola, komunidad. Natuto sila dahil sa hirap. Nakaligtas sila sa katahimikan. Pero ikaw ang narito para putulin ang pattern. Pinapanood mo ang video na ito dahil handa na ang iyong espiritu na magsalita ng iba, tumawag ng biyaya na may intensyon. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang magkunwaring mayaman. Ang kailangan mo lang, itigil ang pagharang sa sarili gamit ang sarili mong tinig. Dahil kapag binago mo ang paraan ng iyong pagsasalita, binabago mo rin ang paraan ng pagtugon ng buhay sa iyo. Ang nakatagong lakas ng mga salita, agham panandang pandagdag espiritualidad. Ngayon na alam mo na kung paano ang mga karaniwang salitang Pilipino ay tahimik na nagsasara ng pinto ng kasaganaan, mas palalalimin pa natin.
Dahil hindi lang ito tungkol sa kultura, ito ay tungkol sa enerhiya, frequency, at sa isang bagay na pati ang agham ay nagsisimula ng matuklasan. Higit pa ang salita sa basta tunog lamang. Sila ay buhay na enerhiya, may kapangyarihang magpagaling o manakit. Mag-akit o magtaboy. Magbukas ng daan o magharang nito. Agham ang sumasang-ayon, nakakaapekto ang mga salita sa realidad. Sa Japan, may isang siyentistang nagngangalang Ieyae Masaru Emoto na sumikat dahil sa kanyang pag-aaral kung paano naapektuhan ng mga salita ang tubig. Gumawa siya ng eksperimento kung saan nilagyan niya ng label ang mga bote ng tubig ng mga salitang pag-ibig, pasasalamat, at kapayapaan. Nilagyan naman ng iba ng galit, takot, at pangit ka. Pagkatapos niya i-freeze ang tubig at silipin ang mga kristal sa ilalim ng microscope, ito ang kanyang natuklasan. Ang mga positibong salita ay bumuo ng magaganda, simetriko, parang snowflake na mga kristal. Ang mga negatibong salita naman ay nagbunga ng sirang, magulong, at baluktot na hugis. Pero heto ang mas malakas na katotohanan. Ang ating katawan ay binubuo ng 70% tubig. Kaya kapag sinasabi mong, wala akong pag-asa, mahirap lang kami hindi ko kaya literal mong ipinapadala ang mga mababang vibration na ito sa sarili mong katawan. Sa iyong mga cells. Sa iyong hinaharap. Hindi ito mahika. Ito ay vibration, at ang vibration ang wika ng universo. Matagal nang alam ng mundo ng espiritu. Bago pa man abutin ng agham, alam na ito ng ating mga ninuno. Sa Pilipinas, madalas magbabala ang mga albularyo at espiritual na gabay. Bantayan mo ang mga sinasabi mo, baka magkatotoo. Alam nila ang lakas ng salitang binibigkas. Kahit sa mga panalangin at ritual ng pagpapagaling, maingat na pinipili ang mga salita. Kapag binabasbasan mo ang bigas, nagdadasal sa tubig, o bumubulong sa kandila, nagpapadala ka ng enerhiya sa pisikal na mundo. Kaya nga halos lahat ng bahay sa Pilipinas, maririnig mo. Bawal magbitiw ng masamang salita. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka mangyari. Dahil nauunawaan nila. Ang mga salita ay utos sa universo. Tumutugon ang universo sa iyong binibigkas. Isipin mong parang hardin ang buhay mo. Ang iyong mga salita ang mga buto. Ang iyong emosyon ang tubig. Ang iyong mga kilos ang sikat ng araw. Kung araw-araw mong sinasabi, hindi ko deserve ang ganyan. Wala akong chance sa buhay. Ano ang tutubo sa hardin mo? Wala. Pero kung babaguhin mo ang iyong mga salita, kahit paunti-unti, at ito naman ang itatanim. Kaya ko to. May swerte rin akong darating. Araw-araw, papalapit ako sa biyaya. Bigla na lang may bagong sumisibol. May dumarating na oportunidad. Dumadaloy ang pera. Tumitigil ang kapayapaan. Dahil hindi nahadlang ang iyong mga salita sa liwanag, sila na ngayon ang tumatanggap dito. Nasa iyong mga kamay ang lakas. Hindi mo kailangang maghintay ng palatandaan. Hindi mo kailangang maging mayaman, sikat, o perpekto. Kailangan mo lang maging mulat sa iyong mga salita, simula ngayon. Dahil bawat pangungusap na binibigkas mo ay maaaring pinto na bubukas sa mga biyaya. Pader na maghahadlang dito. At sa ilang saglit, malalaman mo na ang isang salitang palihim na bumubuo ng mga pader na ito sa buong buhay mo. Pagbubunyag ng isalita na humaharang sa kasaganaan. Nararamdaman mo ito. Nakita mo na. Naranasan mo na. Laging dumudulas ang pera. Malapit na ang mga oportunidad pero parang hindi kailanman dumarating sa iyong mga kamay. Tuwing pakiramdam mo ay may magbabago na sa buhay mo, may biglang humihila pabalik. Pero paano kung ang iyon ay hindi lang basta malas? Paano kung ito ay isang salita? Isang salitang ilang daang beses, marahil libo-libong beses mo nang nasabi. Isang salitang minana pa natin sa mga nauna sa atin. Isang salitang sobrang ordinaryo, hindi mo iisiping may epekto pala. Ang salitang iyon ay wala. English, none, nothing, I don't have it. Salita ng kakulangan. Isipin kung gaano kadalas natin ito sabihin. Wala akong pera. Wala akong swerte. Wala akong panahon. Wala talagang pag-asa. Sinasabi natin ito kapag pagod na tayo. Sinasabi natin ito kapag gusto nating maging totoo. Minsan, sinasabi pa natin ito nang may halakhak, parang normal lang. Pero ang wala ay hindi lang basta ekspresyon.
Ito ay isang senyales. Isang utos sa universo na nagsasabing, ako'y kulang. Wala akong laman. Tinatanggihan ko ang kasaganaan. At sumasagot ang universo. Sige, kung yan ang gusto mo. Ang hindi nakikitang pader. Sa tuwing binabanggit mo ang wala, nagdadagdag ka ng isa pang hindi nakikitang pader sa pagitan mo at ng mga biyaya. Maaaring hindi mo agad maramdaman. Pero dahan-dahan naiipon ito. Namimiss mo ang mga pagkakataon. Pakiramdam mo'y natitengga ka. Hindi ka sineseryoso ng iba. Parang lagi kang iniiwasan ng pera. Hindi ito pamahiin. Ito ay pagkakahanay ng enerhiya. At nakakalungkot, ang salitang wala ay isa sa pinakamadalas gamitin sa bawat tahanang Pilipino. Lumalaki ang mga bata na naririnig ito. Wala tayong budget. Wala na si Papa. Wala akong choice. Nagiging bahagi na ito ng ating sistema, hinuhubog ang paraan ng ating pag-isip, pagkilos, at inaasahan sa buhay. Pero heto ang magandang balita. Sa sandaling itigil mo ang pagsabi ng wala, magbabago ang iyong enerhiya. At kapag nagbago ang iyong enerhiya, matutuklasan ka ng pera. Tutubo ang mga bagong oportunidad kahit dati itigang. Lalabas ang mga ideyang dati natatakpan ng takot. Hindi kailangan ng universo ng mahabang talumpati. Isa lang ang hinahanap nito. Ang iyong vibration. At ang mga salitang binibigkas mo ang nagsisilbing musika ng iyong vibration. Kaya ngayong araw, simula ngayon, sisimulan na natin ang pagbabago. Alisin na natin ang salitang humaharang sa iyong kasaganaan. Airwire natin ang iyong enerhiya. Baguhin natin mula kakulangan tungo sa buhay ang iyong mga salita. At sa susunod na bahagi ipapakita ko ang mga salitang dapat mong sabihin, ang mga makapangyarihang salitang Pilipino na umaakit ng biyaya, kapayapaan, at pera. Ano ang dapat sabihin, mga salitang umaakit ng kasaganaan? Ngayong alam mo na ang salitang wala ay tahimik na humaharang sa iyong mga biyaya. Panahon na para palitan ito ng mga salitang nagbubukas ng pinto, nagpapataas ng enerhiya, at nag-aanyaya ng mga himala. Dahil kung ang maling salita ay kayang itaboy ang kasaganaan, ang tamang mga salita naman ay kayang hilahin ito papalapit parang magnet. At ang pinakamagandang balita, ang mga salitang ito ay nasa kultura mo na, nasa puso mo, at nasa kaluluwa mo. Nakalimutan mo lang kung paano sila gamitin. Salita #1, darating ni. English, it's coming. Sa halip na sabihin, wala akong pera. Sabihin mo, darating ang pera ko. Your money is coming. Nagbibigay ito ng pag-asa, hindi pagtanggi. Binubuksan nito ang daan ng paniniwala, at ang paniniwala ay nagiging aksyon, tapos nagbubunga ng resulta. Salita #2, umaangat ni. English, I am rising. Imbis na, mahirap lang kami. Sabihin mo, unti-unti umaangat kami. Little, we are rising. Kahit nahihirapan ka ngayon, pinapaalala ng salitang ito sa iyong kaluluwa. Hindi ka natitengga. Lumalago ka. At ang universo ay tumutugon sa enerhiyang lumalago. Salita #3, pinagpala. English, blessed. Kahit mahirap ang sitwasyon, ang pagsasabi ng salitang ito ay binabago ang iyong enerhiya. Pagod man ako pero pinagpala pa rin ako. I may be tired but I am still blessed. Nagdadala ito ng pasasalamat at ang pasasalamat ay umaakit ng mas marami pang dahilan para magpasalamat. Salita #4, kaya ay ki. English, I can do this. Pinahihina ng pagdududa ang iyong aura. Pero ang tiwala, kahit kaunti lang, ay nagpapalakas. Umpisahan mong sabihin kahit nanginginig ang iyong tinig. Kaya ko to. Sabihin mo kapag nagbabayad ng bills. Sabihin mo kapag may kinatatakutan ka. Sabihin mo kahit walang naniniwala sa'yo. Dahil ang universo ay maniniwala sa'yo kung uunahin mong maniwala sa sarili mo. Salita #5, Enay darating ang himala. English, a miracle is coming. May mangungutya nito. Pero alam ng kaluluwa mo. Alam ng espiritu mo na minsan, isang himala lang ang kailangan para mabago ang lahat. Sabihin mo ng malakas. Ibulong mo kung kinakailangan. May darating na himala. At damhin kung paano lumalambot ang iyong puso, bumabagal ang iyong paghinga at bumabalik ang pag-asa. Gawin ito araw-araw.
Hindi lang ito basta magagandang kataga. Ito ay mga makapangyarihang pahayag. Tuwing binibigkas mo sila, ikaw ay binabago ang iyong nakaraan. Inaayos ang iyong kasalukuyan. Binubuksan muli ang iyong hinaharap. Kaya simulan mo ngayon. Pumili ng isa. Ulit-ulitin mo. Paniwalaan mo. At sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang simpleng ritual na pwedeng gawin araw-araw para maprograma ang iyong tinig, enerhiya, at resulta, gamit lang ang salamin, paghinga, at 5 minuto bawat araw. Step-by-step daily ritual para baguhin ang iyong pananalita. Malakas ang kaalaman sa tamang salita. Pero ang pagsasabi nito araw-araw, may kasamang enerhiya at intensyon, dito nagsisimula ang tunay na himala. Dahil ang pagbabago, hindi nangyayari biglaan. Nangyayari ito sa maliliit na sandali, inuulit araw-araw, may puso, paniniwala, at kaunting tapang. Narito ang isang simpleng ritual na hangbo sa Filipino na pwede mong gawin tuwing umaga at gabi. 5 minuto lang, pero pwedeng baguhin ang buhay mo. Morning mirror ritual, 2 minuto. Tumayo sa harap ng salamin. Pwede sa kwarto o sa banyo, hindi mahalaga ang lugar, ang mahalaga ay ang iyong presensya. Ipatong ang iyong kamay sa dibdib. Huminga ng malalim. Damhin ang iyong puso. Damhin na ikaw ay buhay, karapat-dapat, at may kakayahan. Bigkasin ng malakas ang isa sa mga bagong makapangyarihang kataga. Pumili lang ng isa bawat araw. Halimbawa, kaya ko to. Darating ang pera ko. May darating na himala. Pinagpala ako. Tumingin ka sa iyong mga mata habang nagsasalita. Maaaring parang awkward sa una. Pero ito ang bumubuo ng koneksyon sa pagitan ng iyong kaluluwa at tinig. Evening gratitude & releasing, 3 minuto. Bago matulog, umupo sa katahimikan. Kung kaya, magsindi ng kandila. Kung wala, ipikit ang mga mata at ipagdikit ang mga palad, parang nagdarasal. Mahinang banggitin ang linyang ito. Tapos na ang araw. Pinapakawalan ko ang salitang wala. Tinatanggap ko ang mga biyaya. Magpapahina ako sa kasaganaan. Ibulong ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Kahit maliit lang, gaya ng pagkain, ngiti, o ang simpleng pag-survive sa araw. Ito ang magtatapos ng gabi mo sa enerhiya ng presensya, hindi pag-aalala, sa pananampalataya, hindi takot. Bakit epektibo ito? Salita panandang pandagdag emosyon, panandang pandagdag pag-uulit katumbas equals pagbabago. Sa pag-uulit ng positibong salita, hindi mo niloloko ang sarili mo. Tinuturuan mo ang iyong enerhiya na maniwala na may mas maganda pang posible. At ang paniniwala ang binhi ng mga himala. Gaya ng paano wala ang nagprograma ng buhay mo ng kakulangan. Ang mga bagong salita, kapag binigkas ng may pagmamahal at ritual, ay nagsisimulang magprograma ng iyong kaluluwa para sa kasaganahan, pagkakaalin, at mga biyaya. Iyon na ang ritual na ito. Hindi mo kailangan ng kandila, kristal, o pera para gawin ito. Ang kailangan mo lang ay iyong tinig. Iyong hininga. At kaunting tapang na maniwala na posible ang pagbabago. Sa susunod na bahagi, ibabahagi namin ang isang totoong kwento ng isang taong nagbago ng isang salita sa kanyang araw-araw at nasaksihan ang hindi inaasahang pagbabago. Totoong buhay na patotoo ang babaeng tumigil sa pagsabi ng wala. Hayaan mong ibahagi ko ang isang kwento. Ang pangalan niya ay Lorna. Isang single mom mula Cavite. 2 trabaho ang pinasukan niya, naglilinis ng bahay sa umaga at nagtitinda ng barbecue sa gabi. Kahit anong sipag niya, laging kulang ang pera. Laging huli sa bayad sa upa. Iisa lang ang sapatos ng kanyang mga anak, salit-salitan pa. At gabi-gabi, ito ang huling mga salita niya. Wala pa rin. Wala na talaga akong magagawa. Hindi niya layunin na sumpein ang kinabukasan niya, pero iyon ang nangyayari. Hanggang isang gabi, isang matandang suki na bumibili ng barbecue ang nagtanong. Bakit lagi mong sinasabi ang wala? Alam mo bang bawat salita mo, naririnig ng langit? Binigyan siya ng matandang iyon ng maliit na notebook at sinabi. Tuwing umaga, isulat mo ito. Darating ang biyaya. Hindi ako pinabayaan. Tapos, sabihin mo ito ng malakas. Sa una, naisip ni Lorna na parang kalokohan lang ito. Pero desperado na siya. Kaya sinubukan niya araw-araw, 5 minuto lang. Nagsimula ang pagbabago. Pagkalipas ng 2 linggo, may napansin siyang kakaiba.
Hindi pa siya yumaman. Pero parang gumaan ang pakiramdam niya. Napansin niyang mas dumami ang mga customer tuwing araw. May isang customer pa nga na nag-alok na tulungan siyang makakuha ng maliit na catering gig. Maya-maya, tinulungan siya ng kapitbahay na mag-apply sa isang libreng training program para sa mga home baker. Sa loob lang ng 3 buwan, nailunsad ni Lorna ang sarili niyang maliit na online food page. Hindi ito mahika. Ito ay pagkakaalin. Tumigil ang kanyang tinig sa pagsabi ng iwala at nagsimulang magsabi ng may darating. Pinagpala ako. At dahan-dahan sumang-ayon ang kanyang buhay. Ano ang itinuturo ni Lorna sa atin? Hindi kayang ayusin ng mga salita ang lahat sa isang iglap. Pero kaya nitong buksan ang mga pintong matagal nang sarado. Hindi agad yumaman si Lorna. Pero naramdaman niyang lumakas siya at sumunod ang kasaganaan sa pakiramdam na yon. At kung nangyari ito sa isang taong mas kaunti ang oras, pera, at mas mabigat ang pinapasan kaysa sa karamihan sa atin, pwede rin itong mangyari sa iyo. Magsimula sa iyong mga salita. Dahil dito nagsisimula ang lahat ng enerhiya. Sa huling bahagi ng video na ito, pag-isa-isahin natin ang lahat, at bibigyan ka ng isang mensaheng pwede mong bitbitin sa puso mo, kahit matapos na ang video na ito. Kung umabot ka na sa bahaging ito, ibig sabihin handa na ang iyong espiritu. Handa nang magbago. Handa nang tumanggap. Handa nang angkinin muli ang mga biyayang talagang para sa iyo. Natutuhan mo na ang iwala ay hindi lang basta salita, ito ay isang tahimik na hadlang. Isang pader sa pagitan mo at ng buhay na pinapangarap mo. Pero mayong araw may nabago na. Nakita mo kung paanong mga simpleng salita tulad ng darating, umaangat, at pinagpala ay kayang baguhin ang iyong frequency. Kung paano ang isang 5 minutong ritual ay kayang ituwid ang iyong landas. Kung paanong isang simpleng desisyon na magsalita ng may kapangyarihan, hindi awa sa sarili, ay kayang magbukas ng pinto para sa mga himala. At naaalala mo si Lorna? Hindi siya espesyal. Hindi siya sinuwerte. Nagdesisyon lang siyang magsalita ng iba at tumugon ang universo. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paniniwalang karapat-dapat ka sa higit pa, higit na kapayapaan, saya, daloy, at buhay. Kaya bago ka umalis, huminga ka muna ng malalim kasama ko. Ipatong ang kamay mo sa dibdib. At sabayan mo ako sa pagbigkas nito ngayon. Hindi ako wala. Ako ay pinagpala. At may darating na himala. Sabihin mo ulit bukas. Sabihin mo hanggang maging totoo na ito sa'yo. Dahil hindi ka nakakalimutan. Hindi ka walang laman. At hindi ka nilikha para mabuhay sa kakulangan. Ang iyong mga salita ang tulay patungo sa iyong kinabukasan. Gamitin mo ito ng may layunin. At nawa bawat pangungusap na bibigkasin mo mula ngayon ay maging isang hakbang papalapit sa kasaganaan na paparating na para sa iyo.